Dear DJ Cory, si Man, ang boyfriend ko. Kag hindi gusto sa akon sa pamilya niya, kay basi madulaan sila sang kwarta. Hi DJ Cory, dugay na ako nga nag-follow sa imo. Kag dugay ko naman nga gusto i-share ang istorya sang kabuhi ko. Sang una, malipayon kag feeling blessed gid ako. Madamo akong inagyan sa kabuhi nga pwede makuhaan sang leksyon. O kung pwede mangin inspirasyon para sa iban. Pero wala gid ako maguna-una nga sa kadamuon sang napamatian ko nga problema sa paghigugma. Mangin isaman ako sa mga letter senders. Nagsulat ako tungod kabug at nagid sang ginaagyan ko subong. Siguro, gusto ko makabati isang advice halin sa iban nga tawo kag sa mga followers mo. Tungod hindi na ako kabalo kung ano gid ba lang dapat ko nga himuon. Tani, mabasa mo ini. Itago ako sa ngalan nga Tanya, 28 years old. 2 years old pa lang ako nadula ng nanay ko sa kalibutan tungod sa respiratory failure, heart issue, kag konsumisyon sa papa ko nga babaidor. Ang papa ko, isa dati ka police officer, pero nagtaliwan man sang 3rd year college ako. 3 kami nga magulutod, puro babayi, kag nagdako kami tanan sa lola ko, sa side sang mama ko. Bata pa lang naanad na kami nga magtrabaho sa sulod sang balay, laba, luto, kag paninlo sang bilog nga balay. Military style ang balay sang lolo namon. Gani kung makakita kami sang higko, hindi kami dayon mapahamtang. Kinahanglan matinloan namon dayon. Ginpadako kami nga may kahadlok sa Diyos, madiskarte kag labaw sa tanan, hindi tamad. In short, matinlo sa lawas kag sa balay. Although pigado lang kami, may mga adlaw gid nga daw kabudlay gid. Pero sa piyak sina, malipayon kami nga magpamilya. Close kami sa side ni mama, sa mga utod niya, kag sa mga cousins. Ako lang gid ang nakagraduate sang college sa amon nga magulutod. Tungod sa scholarship, natapos ko ang pag-eskwela ko. I graduated cum laude with a degree in psychology sa isa kilalang nga university. Licensed psychometrician na ako. Sa subong, isa ako ka HR specialist sa isa kadako nga company. May pagka morena mistisa ako. Pero pareho sa iban, madamo ako sang insecurities. Siguro tungod ginkulang ako sa pagpalangga kag pag-atipan, kag approval. Nagdako ako nga wala sang ginikanan. Pero nagpasalamat kami sa lola namon nga wala kami gintalikdan. Na-depressed ako kag nagka-anxiety. Umpisa sang nadula sa kalibutan ng lola ko sang year 2012. Pamatsyag ko, nadulaan ako sang inspirasyon sa kabuhi. Kaga sa subong, masakit sa gihapon para sa akon nga wala na ako sang may mandalaganan nga mga ginikanan. Married na ang eldest namon. Kag ang ikaduha ko nga magulang, dugay na nga nagtiner sa Manila. I am living independently in a small apartment lapit sa quarters area. Barato abi kag mas lapit sa city, gani mas ginpili ko ang lugar nga ato. Bata pa lang ako gusto ko na mag-abroad kag mangin successful sa pangabuhi. Temprano ako nangin aware sa kabudlay sa pangabuhi. Temprano man ako nangin mature. Gani practical ako pag-abot sa mga desisyon ko. Bata pa lang ako, ang pamilya ko mismo ang nagabuli sa akon. Pero nadula initanan sa makagraduate ako sa college. So amo na ini ang current situation ko. May boyfriend ako kag almost 3 years kami. Graduated as scholar and cum laude man siya sa college. Subong isa ka engineer, seaman. Namo siya achievements kag proud na proud sa iyang pamilya niya. Same age kami, 28 years old. Duha lang sila ka mag-utod nga lalaki kag siyang agot. At first, okay man ang relasyon namon. Supportive sa tanan ang pamilya niya. Pero samtang nagadugay, nabatsyagan ko,
nga may pagpangimo na nga nagakatabo. Siguro tungod kalabanan sang oras niya ginahatag niya sa akon. Halin man sila sa pigado pero subong medyo nakaangat na sila sa pangabuhi tungod negosyante man ang mga ginikana nila. Damo na sila sa lakyan, kagbalay. Successful gid man sila sa mga ginahimo nila. Pero ara ako sa point nga feeling ko hindi ako belong sa ila. Ginapaminsar ko man siguro nag-overthink lang ko. Kung kaisa abi, kung may ulo istorya o pwede mga cousins niya mga single, tito kag tita, mga langas-langas nga istorya. Big deal sa ila nga magpili kuno sang gwapa kag manggaranon. Syempre, Asian mindset para sa better future. Kung kaisa gani, ang nanay niya naga-joke. Kuno hindi lang anay magpakasal. Tungod madamo pa sa mga plano kag mabudlay kuno ang pangabuhi nga may asawa kag kung ano-ano pa. Ka-awkward. Awkward sa sitwasyon ko. Ang mabatian ng mga amo to nga hirit. Syempre ako ang nobya sa anak niya. Hindi ako amo nakagwapa based sa standards nila. Kag hindi man kami manggaranon. Hamal gan isa ka saying nga nabasahan ko. Jokes are half-meant truths. Nangin set up na namo sa boyfriend ko nga since 1 month lang ang bakasyon niya sa Pilipinas, ginadala niya lang ako sa balay nila para makaspend man sang time sa pamilya nila. Sa pamilya niya. Pero siguro, mas conducive sa part niya kay kinahanglan niya pa mag-travel kung sa place ko siya magbisita. So ang nagakatabo, whether I like it or not, tupad na kami magtulog kung sa Pinas siya. Ginaduluong nilang ako sa office kung mag-work na. Awkward lang sa part ko, nga babayi ako, kag ako pang permi naga-stay sa balay nila, kag dito nagatulog. Hindi ko hilimuon ini, pero wala ako mahimo kaya amo nang gusto sang boyfriend ko. Most of their gatherings, present ako. Okay man sa umpisa eh. Wala man ako sang may na-feel nga negative. Pero gulpi lang nagalain kun ang nanay niyang magwakal about sa sitwasyon sa iban nga tao. Ginabanat niya ang mga tactless jokes niya kung wala ang boyfriend ko. Example, mapabati-bati siya nga kalaway ko natulukon kung ang babae pang nagakadto sa balay sang lalaki. Mahambal pa siya kung kaisa nga hindi anay magfilingera kag magminaldita kung wala pa may napirmahan nga kontrata o kung marriage contract. Ka-awkward lang kay ginahambal niya na sa presensya ko kag nagakaigo ako bisan hindi man intention nga ginambal sa akon. Bisan nabi sa abroad ang boyfriend ko, nagabisita ako sa balay nila. Mostly kun weekends, nagabulig man ko sa negosyo nila. Bisan kapoy ko, kay halin pa ko sa trabaho. Nagapaninlo ako sa balay nila, nagahugas ang plato. Kun kaisa, ako pa ganing nagaligo sa mga ginaalagaan nila mga bata kag ido sa balay nila. Caring man ako kung may sakit ang mama niya, ginamasahe ko. You know, like, ginapakanubo ko ng kawalingon ko para mangin happy sila kag mabato nila ko. You know, kadamo sang nagahambal nga kababayo ko nga tao, edukada. Wala man kami nag-asawahay nga ginahimo ko mga amo sina nga serbisyo sa pamilya niya. Well, I did all those things para i-please sila. Kag para sa akon daw pamilya ko na sila tani. Kung kay isa feeling ko daw empleyado nila ako, daw sulugoon. Ginahambalan na ko gani sa mga magulang nga buhin-buhinan ko kunong pagka-pleaser sa pamilya nila kay basi abusuhon ako. Pero para sa akon, hindi big deal ang ginapanghimo ko. Normal man sa pamilya ang magbuligay, di bala? Sa balay kag sa negosyo. For the past 2 years, wala man sang nangin issue eh. Bisan pa may mga offensive joke nga mabatian sa bibig sang nanay niya. Ginapanomdom ko na lang nga hindi ako ang gina-point out nila. May mga times nga feeling ko off ang mga cousins si Sakon, labi na gid ang magulang niya nga lalaki.
May instinct ako nga ginaistoryahan nila ko. Masakit sila maghambal, labi na gid kun may ginachismis sila. Gani, hindi makuha sa pinsar ko nga pati ako ginalibak man nila. Tanan nga ini ginhambal ko sa boyfriend ko pero wala man siya nagapati. Or in denial lang siya. Wala man kami masyado issue na mag-boyfriend except sa pagkamaluho niya. Daw bata akong kaisa magdesisyon pero may lang nakadepende sa ginikanan, pag-abot sa decision making, labi na gid kinanay niya. He can't stand on his own decisions. Bisan pa nga stable na siya. Isa pa gid ka hitabo. Nagpuli siya sa Pinas. Pero may kami nagagwa. Ginpakilala ko na ang boyfriend ko sa pamilya kag relatives ko. Then one day, nag-heart-to-heart talk sila sang manong niya. Kag didto ko nabalaan nga may kalain sang buot galisa ako ng manong niya. Tungod na batian niya ko nga nag-comment sang nagapaninlo sa balay nila nga puwerte kahig ko kag kalaptas ang kwarto sang manong niya. Naglain din ko ng buot niya tungod didto. Amo na nga naglayo ng buot niya sa akon. Nasyak lang ko kay kagamay sang issue nga to pero gin big deal. Besides, sang time nga to, duha kami sang boyfriend ko ang nagapaninlo sa bilog nga balay. Bisan bago lang siya kapuli halin sa abroad. Gusto abi namon sang boyfriend ko nga organized kag matinlo ang palibot namon. But I cannot blame him kung nasakitan siya sa ginhambal namon. Pero big deal gid to. For how many months and years? Duho, kasobra naman. Damo pa siya issue nga kuno siya lang perming naga-attender sa negosyo nila kag wala na siya kuno time para sa kaugalingon niya. Iniabing magulang sang boyfriend ko, 30 years old and no girlfriend since birth. Isa ka nurse, ka-graduate man tani, isa ka kilala nga school. Tanan nga luho ginahatag man sa iya. Bisan gani sa lakyan niya, boyfriend ko pang nagabayad monthly. Dako man ang ginapadala sang boyfriend ko sa family niya. Siya ang gintagaan sang responsibilidad, total siya man kuno ang may pinakadako nga income. Ay, dugay ko na na-feel nga off ang magulang niya nga lalaki sa akon. Pero may lang abi irritable kay nagataas tingog sa sulod balay nila. Sa presensya ko. Ginasinggitan niya man ang boyfriend ko kung nag-aaway sila. As if bawal mangaki ko magreklamong boyfriend ko. Like one time, sang nabunggo niyang salakyan sang boyfriend ko, nga gingamit niya, siya pang akig. Super weird. Kay ka-active man siya sa church nila. Pero nga amo ng batasan niya sa balay nila. Tapos amo na, kadamo lang siya kuno sang observation sa akon, like siya ang nangin speaker sang mama kag pamilya niya about sa mga negative nga nakita nila sa batasan ko kuno, bisan sa mga gamay nga bagay. Ginhambalan niya pang boyfriend ko nga wala na kuno anytime para sa pamilya niya. Hindi ko maintindihan nga kontrabida. Kontrabida siya sa relasyon namon sang utot niya. Tanan man ginahimo sang boyfriend ko para mapalipay lang sila tanan. Kadamo sa ilang mga relatives pero join ang tanan sa outing o kung kananay sa gwa. Kada ko gani permis ang gastos ang boyfriend ko every time aras sa Pilipinas. Bisan ang pag-English ko ginakomentara nila nga maarte kuno ko. Tapos ginahimuan pa niya ako kung kaisa istorya nga kuno ginhambal ko ini or ina sa mga tiya nila. Nagamuha na gid ko sa ila tanan. Abi ko okay kami eh. Okay tanan kag wala problema. Abi ko kung may issue, ginahambal ko dayon. Ako abi, kung may issue, ginahambal ko dayon. Nagaprangka ako. Hindi ko ugali ang magplinastic. So sa kadugayon, na-discover ko nga two-faced sila. Okay sila sa atubang mo, pero kung magtalikod, kinasumsuman ka. Abi mo, DJ Cory, never ako nagalaga sa lalaki. Kagwala gid ako naghandom nga magjowa sang siman. Sa ex ko, ang problema ko, ang pagkababaidor niya. Na-trauma na ko. Pero sa subong naman, family issue.
Not to mention, nga may ara ako depressive state. Challenging ini para sa akon labi na gid nga LDR kami. Nagapaka-sincere lang ako sa ila pero nga amusin na. Dugang pa nga mahilig sila mag-praise sa jowa sang kasi nila nga kuno gwapa, sexy, maputi, may kwarta pa. Ma-feel ko gidya nga hindi ako enough para sa ila. Bisan sa social media ko, never sila naga-like or comment. Kag every time magpauli ang boyfriend ko, nagaka-stress siya permi. Kay nagakaubos ang sweldo kag savings niya. Kaya wala patay pangayo sa pamilya niya, sa nanay niya. Kuno para sa renovation, bayad sa salakyan, shopping, etc. Wala man sila nagapamigado. Tapos tanan nga desisyon sa boyfriend ko, kinahanglan niya pa i-konsulta sa nanay niya. Example, sa pagbakal sang balay. Makomentar pang nanay niya sang, kagamay nak, kay go tanan. Like, never nagsulod sa pinsa sa nanay niya nga someday magapamilya ng anak niya kag masipak nga sa ila. Tapos kung may ginahatag ang boyfriend ko sa akon, gusto nila may ara man sa ila. Tapos feeling nila may kahati na sila. Nga halos tanan man gani nga luho nila ginahatag sang boyfriend ko. Ay, ambot na lang DJ Cory, but every time ginadala ako sang boyfriend ko sa balay nila, kabugat sang feeling ko. I feel nga useless ang tanan nga effort ko. Balan ko nga hindi ako perpekto nga tao. Hindi perpekto ang skin ko, hindi perpekto lawas ko. Pero grabe naman kung magpakanubo sila sa iban nga tao. Do ka matapobre ang dating. Kung gwapang tao, do paborito nila. Kung sa akon, lain ang treatment nila. May comparison kag backstabbing. Ka-awkward, kagabugat sa dugan. Kapila ko na gintest ang boyfriend ko kag balaan ko palangga niya ako. Halos tanan nga ginahimo niya para sa akon. Caring kag thoughtful man siya. Pero prangka niya man nga ginambal sa akon nga hindi pa siya ready mag-settle down. He said, mag-wait lang ako kuno for another 2 years. Pero sa kultura nila sa balay, hindi ako sure sa ginahambal niya nga 2 years. Basta madula ng edad ko sa kalendaryo, same issue man gihapon. Ay nako, it seems nga the more nga nagadugay kami, the more nga naga-complicated ang issues. Tungod hindi ako fully accepted sa pamilya niya. Hindi pa siya ready kag gusto pa mag-enjoy sa life niya. Gusto pa mag-gasto left and right. Praktikal ako nga tao. Hindi ko gusto sa madamo ang pamilya. Sa magamo. Kag madamo sang gasto nga klase sang bana. I know nga wala ako sang right. Pero ang gusto ko lang assurance from him. And peace of mind. Bisan gani engagement. Wala. Capable man siya eh. Pero daw layo pa ako sa mga plano niya. Medyo childish pa siya. Ay. Sa subong, hindi ko kabalo kung ano gid bala ang himuon ko. Sa mga nabatian nyo, it's okay ha. It's okay to judge me. Batunon ko na. Pero kung may ara ka mo mag-comment or matag nga advice sa akon, willing ako nga magbasa. Bisan paano, at least nagmagaan man ang pamatsyag ko. Asa dari na lang ako. Thank you and I love you, DJ Cory. Love, Tanya.